Hello, good morning. Today is day 10 of Bible reading. Ang babasahin natin ay may kita sa Job 35 to 37. So bago tayo mag-start, mag-pray muna tayo. Father God, salamat Panginoon sa iyong mga salita ngayong araw. We pray Panginoon na samahan mo kami ng iyong banal na espiritu ang siyang kumausap sa amin at ang iyong mga salita ay pumasok sa aming puso at isipan at ipamuhay namin, Lord. Ayan, Panginoon na ikaw ang manguna sa aming Bible reading ngayon. In Jesus' name, Amen. So, Job 35. Nagpatuloy si Elihu, ikaw, Job, ay wala sa katwiran. Di mo masasabing sa harap ng Diyos, ikay walang kasalanan. Sa iyong sinasabi mapapala ako'y ano. Hindi kaya mabuti pag nagkasala na nga ako? Ika'y aking sasagutin sa sinabi mong ito. Sasagutin kita pati mga kaibigan mo. Tumingin lang sa langit at igala ang paningin. Masdan mo ang mataas na ulap sa papawirin. Di napipinsala ang Diyos sa mga kasalanan mo. Walang magagawa sa Kanya, gaano man karami ito. Wala kang naitulong sa Kanya sa iyong pagiging matuwid. Wala kang naibigay kahit bagay na maliit. Kung nagkakasala kay kapwa mo ang nagdurusa. Sa paggawa ng mabuti, natutulungan mo sila. Kapag ang mga tao'y inaapi, sila ay dumaraing. Sila'y nagmamakaawa upang ang tulong ay kamtin. Ngunit hindi naman sila lumalapit sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa kung dinaranas ay lungkot. Ayaw nilang lumapit sa Diyos na nagbibigay sa atin ng karunungan, higit sa taglay ng mga hayop o ibon sa kalawakan. Humihikbi sila sa Diyos, ngunit hindi sila pinapakinggan pagkat sila'y mga palalo at puno ng kasamaan. Huwag sabihing ang makapangyarihang Diyos ay di nakikinig, na di niya pinapansin ang kanilang sinapit. Ikaw na rin ang nagsabing ang Diyos ay hindi mo nakikita. Magbigay ka na lamang sapagkat ang kalagayan mo'y alam niya. Alam mo hindi siya marunong magparusa at ang kasama ay wawalang bahala niya. Wala nang saysay kung magsalita ka pa, mga sinasabi mo na may walang kwenta. Ipinahayag ni Elihu ang kadakilaan ng Diyos. Idinagdag pa ni Elihu, magtiyaga ka pa ng kaunti at makinig sa akin. Pagkat ayon sa Diyos, itong aking sasabihin. Ibubuhos kong lahat ang aking nalalaman upang patunayan ng aking Diyos ay makatarungan. Lahat ng sasabihin ko ay pawang katotohanan. Pagkat ako, ang kausap mo ay malawak ang kaalaman. Ang Diyos ay dakila at di nagtatakwil ng sino man. Siya ay dakila sa taglay niyang kaalaman. Hindi niya pinatatagal ang buhay ng mga makasalanan. Ang mga mahihirap ay binibigyan niya ng katarungan. Ang matuwid ay kanyang iniingatan, ginagawang parang hari at binibigyan karangalan sa lahat ng sandali. Kung ang tao'y nagagapos o nagtatanikalaan o kaya'y nagdurusa sa nagawang kasalanan, ipinamumukha ng Diyos ang kanilang kasamaan at ang naghaharing hambog sa naisipan. Sila'y kanyang sinasaway at binabalaan na tumalikod sa kanilang kasamaan. Kung sila ay makinig at sa Diyos ay maglingkod, buhay na sagana at payapa sa kanila idudulot. Ngunit kapag sila'y di nakinig at pinairal ang kamangmangan, tiyak na kamatayan ang kanilang hahantungan. Puot ang naghahari sa dibdib ng masama. Parusahan man ang Diyos, ayaw pa ring magmakaawa. Sa kanilang kabataan sila ay namamatay, nagwakas sa kahihiyan ang kanilang mga buhay. Ang tao ay pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral at ang kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang kanilang pananaw. Grabe naman 'no, ang tao ay pinaghihirap ng Diyos upang bigyan ng aral at kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang kanilang pananaw. Inalis ka ng Diyos sa kaguluhan, pinagtamasa ka niya sa kapayapaan at pinuno ng pagkain ang iyong tahanan. Ngunit ngayon, ikaw ay pinaparusahan bilang katumbas ng iyong kasamaan. Huwag mong pabayaang suhulan ka ng sinuman. Mag-ingat upang di mailigaw ng mga kayamanan. Dumaing ka man ng dumaing ay wala nang mangyayari. Ang taglay mong lakas ngayon ay wala na ring silbi. Huwag mong naising ang gabi dumating na. Ang oras na ang mga bansa ay mawawala na. Huwag mong isipin ang magpakasama. Ito ang dahilan kaya't
kaya ika'y nagdurusa. Alalahanin mo ang Diyos ay makapangyarihan, pinakadakilang guro sa lahat ng bagay. Walang makakapagsabi sa Diyos ng dapat niyang gampanan at walang kasamaang maaaring ibintang. Ang lahat ay nagpupuri sa Kanya dahil sa Kanyang ginagawa, kaya ikaw man ay magpuri rin at sa Kanya'y dumakila. Ang mga gawa niya, lahat ay namamasdan, ngunit hindi ito lubos na mauunawaan. Di masusukat ng tao ang Kanyang kadakilaan at ang Kanyang mga taon ay hindi rin mabibilang. Ang tubig sa lupa ay itinataas ng Diyos upang gawing ulan at sa daigdig ay ibuhos. Ang mga ulap ay ginagawa niyang ulan at masaganang ibinubuhos sa sangkatauhan. Sa galaw ng mga ulap ay walang nakakaalam at kung paano kumukulog sa kalagitnaan. Pinagliliwanag niya ang kaarawan sa pagguhit ng kidlat, ngunit nananatiling madilim ang kalaliman ng dagat. Pinapamahalaan niya ang tao sa ganitong paraan at masaganang pagkain, tayo hindi pinagkaitan. Ang kidlat ay kanyang hinahawakan at pinagbabagsak na nais niyang matamaan. Pinapahayag ng kidlat ang kanyang kalooban at ang kanyang galit laban sa kasamaan. Last verse, 37. Kinakabahan ako kapag bumabagyo at hindi ko malaman ang gagawin ko. Pakinggan ninyo ang tinig ng Diyos mula sa bibig niyang nanggagaling ang kulog. Ang kidlat ay kanyang pinaguguhit sa kalangitan mula sa isang panig ng daigdig hanggang sa kasukluran. Tinig niya ay umuugong parang daugongdong ng kulog. Ang pagguhit ng kidlat ay hindi lagot. Sa isang salita niya ay may nangyaring kababalaghan, kahanga-hanga bagay na di natin maunawaan. Pinauulan niya ng yelo sa ibabaw ng daigdig. Ibinubuhos niya sa lupa ang ulang walang patid. Pinahihinto niya ang tao sa kanilang gawain upang malaman nila kung anong kaya niyang gawin. Ang mailap na hayop pinahihinto na niya ang tao sa kanilang gawain upang malaman nila kung anong kaya niyang gawin. Ang mailap na hayop ay nasa kanyang mga taguan. Ang malalakas na hangin sa timog nagmumula at ang malamig na simoy ay galing sa hilaga. Ang hininga ng Diyos, nabubuot itong tubig, nagiging yelo, matigas at napakalamig. Pinabibigat niya itong mga ulap, mula rito'y pinaguguhit ang mga kibat. Ito'y bilang pagsunod sa utos ng ating Diyos. Sumusunod kahit sa ang panig nitong sansinukob. Ang ulang ibinubuhos ng dakilang Diyos, maaring parusa sa kagandahang loob. Tumigil ka sandali, Job, at iyong isipin ang mga gawa ng Diyos na walang kahambing. Alam mo ba kung paano niya inuutusan na maglabasan ng kidlat sa kalangitan? Alam mo ba kung bakit ang ulap ay lumulutang? Iyan ay gawa ng makapangyarihan niyang kamay. Tunay at ganap ang kanyang kaalaman. Hindi mo nga alam, sapagkat nadarama mo ang matinding init kapag ang hanging habagat ay umiinit. Tulad ng ginawa niya, ang langit ba'y iyong mailalatag na parang metal na makinis at matigas. Ituro mo sa amin ang dapat sabihin sa Diyos. Isip namin walang laman, pag-unawa'y kapos. Ang makipag-usap sa Diyos ay di ko nahahangarin. Bakit bibigyan ko siya ng pagkakataong ako ay puksain? Ngayon, ang langit ay nilinisan ng hangin at nakakasilaw ang kanyang duningning. May malagintong kaningningan sa gawing hilaga, iyon ang kalawalhatian ng Diyos na dakila. Ang Diyos ay tunay na makapangyarihan, kaya walang makalapit sa kanyang kinalalagyan. Siya ang tapat at makatarungan sa pakikitungo sa sangkatauhan. Di kataka-taka, siya'y iginalang ng lahat at di niya pinapansin ang mga nagkukunwaring mauutak. So, doon nagtatapos ang ating Bible reading. 9 minutes lang for 3 chapters para sa araw nito. And bago tayo magtapos, wala naman ako masyadong, actually wala akong masyadong naintindihan. Madami siyang mga salita about kung sino ang Diyos, yung kadakilaan ng Diyos, pero hindi ko siya masyadong ma-absorb. Siguro hindi ko lang talaga masyadong kung ano yung matutunan natin 'no. Pero siguro yung tatak sa isip ko is yung 'pag nagsasalita ang Diyos ay parang kulog 'no, yun lagi yung naka-describe kahit saan natin basahin sa Old Testament.
laging dine-describe na ang salita ng Diyos 'pag siya nagsasalita ay parang may kulok, may kidlat. So, everytime na nagkukulog at nagkikidlat naalala ko yung verse na 'yan na nababasa ko kahit saan diyan sa Old Testament na laging example na 'pag nagkikidlat, nagkukulog, ganyan yung salita ng Diyos. Galing niyan magsalita ang Diyos kung tayo ay makikinig kasi siya'y sobrang makapangyarihan. 'No? Diyan lang mag-pray na tayo. Father God, sa araw na ito, salamat Panginoon sa buhay, sa kalakasan, sa mga pagpapala Lord sa pamilya, sa lahat ng meron kami Panginoon. Lord, ang lahat ng ito Panginoon ay nanggaling sa iyo at wala po kaming maipagmamalaki Panginoon. Kami ay mga alabok lamang Panginoon at walang kakayahan Panginoon. We pray Panginoon na yung grasya mo ay maranasan namin sa bawat araw, bawat minuto ng aming buhay. Dahil kung hindi ka namin Panginoon, kung wala ka sa aming buhay Lord, eh madali kaming mag-give up, madali kaming sumuko Panginoon. Ngunit kung nandito ka Panginoon, kasama ka namin Lord sa bawat araw ay, ikaw ang magiging kalakasan namin Panginoon. Lord, sa araw na ito, salamat sa iyong mga salita. Salamat Panginoon sa pagbibigay sa amin ng alam na ikaw ay Diyos na makapangyarihan, na ikaw ay may-ari ng lahat ng bagay. Lord, yung mga kidlat, mga kulog, Panginoon Lord, just Panginoon Lord ng sa lamang larawan, Panginoon, kung gaano ka kadakila. Sa mga salita mo pa lang yun, Panginoon. Lord, we truly know, Lord, that we believe, Panginoon, na ikaw ay tunay na Diyos. Sa mga araw na ito, Panginoon, we pray na i-bless mo, Panginoon, ang bawat isa. Kung sino man, Lord, ang kasama ko, Panginoon, sa devotion na ito, nakikinig, Panginoon, ng devotion na ito, Lord. Hayaan mo Lord ang iyong mga kamay ipatong mo sa kanyang, ulo Panginoon. Pagpalain mo siya Lord simula ulo hanggang talampakan Lord. Ano man yung desire ng kanyang puso Panginoon Lord, ay tulungan mo siya Panginoon na yung kalooban mo yung mangyari Panginoon Lord. Yung mga pagpapala Lord na nakahanda para sa kanyang kanyang pangalan Lord, para sa aming mga pangalan, para sa aming pamilya Panginoon Lord. Yung mga pangarap Lord na nilagay mo sa aming mga puso, Lord, we declare, Panginoon, na magkaroon ito ng katuparan, Panginoon. Lord, guide us, Lord. Tunay, Panginoon, na ang buhay ay hindi madali. Ngunit, Panginoon, nandiyan, Lord, na may mga pagpapala na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Diyan, Panginoon, yung mga goal, yung mga pangarap na nilalagay mo sa aming puso't isipan, Panginoon, para magkaroon ng manifestation, Panginoon. Lord, if we truly believe in you, Panginoon, at para, Panginoon, ipakita sa amin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na buhay, Panginoon, na kumikilos ka, Panginoon. Lord, the same time, Panginoon, the same way, Lord, na gumawa ka ng mga himala sa buhay nila Moises, nila Abraham, Panginoon, nila Isaac, Panginoon, the same way, Panginoon, Lord, na gagawa ka ng mga himala sa aming buhay. Kaya right now, Panginoon, nasaan man kami, Panginoon, ng mundo, Panginoon, ano man yung ginagawa namin, Lord, pagpalain mo, Lord, yung mga trabaho namin, yung pamilya namin, Lord, yung mga pangarap namin, Panginoon, Lord, ikaw yung mag-guide, Panginoon, na hindi kami maligaw, Panginoon, Lord, tunay, Lord, na yung yung mga plano namin, Lord, ay minsan ay hindi para sa ikabubuti namin. Ngunit, Lord, yung mga plano mo para sa amin ay the best, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na magkaroon ng pananampalataya to walk, Panginoon, sa mga plano mo para sa amin. Dahil sa ganang amin, Lord, kung hindi namin kaya yung sarili namin. Sa ganang amin, Panginoon, na hindi namin alam kung ano yung gagawin namin, Lord. Pero kung nandyan ka, Lord, kung nandyan yung gabay mo, Lord, we know, Panginoon, na meron, Panginoong Ah, meron kaming kapayapaan at joy sa aming puso, Panginoon. We give and pray, Panginoon, kung sino man yung may mga karamdaman, Lord. Lord, sabi mo, Panginoon, Lord, 2,000 years ago, Lord, yung napahaw ka sa cross, yun yung time, Panginoon, na binayaran mo ng iyong banal na dugo ang aming mga kasalanan at maging ang aming karamdaman, Lord. We only have to believe, Panginoon, Lord. Minsan, Lord, may mga sakit Lord na kahit yung mga doktor nagi-give up, pero ikaw Panginoon, you are the great healer Panginoon Lord. Kaya mong gumawa ng paraan Lord. Ikaw yung nagbibigay ng himala at ng kagalingan Lord. Lord, kung kaya mong magpagaling noong panahon, Panginoon, sa New Testament, Lord, we know and we declare, Panginoon, we claim in the name of Jesus na kaya mo ring pagalingin ang anumang mga karamdaman na meron kami. Kaya Lord, i-renew mo yung mga body cells namin, at hayaan mo Panginoon na magkaroon kami ng bagong katawan, Panginoon Lord, na malinis, Panginoon, kumpleto, Panginoon Lord, gaya ng iyong pangako. Salamat Panginoon sa mga pagpapala sa araw na ito at sa mga susunod na araw, sa pag-iingat mo Lord, sa covering ng iyong blood,
sa aming mga buhay at maging sa buo naming mga pamilya. Kung saan man kami Lord, ano man yung gagawin, samahan mo kami Panginoon. Sa'yo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay in Jesus' name. Amen. So yun lang siguro yung ating, devotion ngayon. So 15 minutes lang siya. So God bless everyone and see you tomorrow.